Malalampasan nga ba ng 2024 ang pinakamainit na panahon na naitala po noong 2023 sa kasaysayan ng ating mundo? Ngayon kasi mga sangkay, nagiging usap-usapan po ito dahil napakaraming mga bansa ngayon ay talagang nagkakaproblema na po dahil sa tumitinding init ng panahon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back. So, paalala lamang mo po mga sangkay, no? Yung mga, mahihilig sa kape, yung mga nerbyoso, no? Pwede po kayo maghanap ng ibang vlog or mga vlogger, mga sangkay na pwede nyo mapanood. Kasi dito, mga sangkay, pinapakita po natin yung mga kaganapan sa ating planeta. May mga nababasa po kasi tayo mga sangkay na sinasabi po nila natatakot po sila. Well, wala namang problema po doon. Pero para lang mas mga sangkay, humanap po kayo ng ibang vlogger na pwede nyo mapanood na hindi nyo mapapanood ang totoong nagaganap sa ating mundo. Dahil medyo talaga mga sangkay, very alarming itong nangyayari ngayon sa ating planeta. Okay? Ito po ay paalala lamang po sa lahat. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ayan po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Mga sangkay, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako mga sangkay. I-check nyo po sa itaas ng video na to sa inyong mga cellphone. Kagaya ng nakikita nyo po sa screen, may makikita po kayong tatlong tuldok sa bandang itaas, okay? Ng video na to, pindutin nyo po yung tatlong tuldok na yan. Kaya I hope na nasusundan po. Pag napindot nyo na yung tatlong tuldok, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more at yun lang mga sangkay. Ganun lamang po kasimple. I hope na nasundan na po ng lahat. Ngayon na pag-usapan po natin, ayon po kasi dito sa report. Will 2024 break the record for hottest year? Kasi last year, 2023, yun po yung pinakamainit na panahon na naitala sa ating mundo. At ayon po sa mga scientist, epekto po ito ng climate change. Ito po ay hindi pananakot, but this is the reality na nangyayari po sa panahon natin ngayon dahil po sa tumitinding climate change. Okay? So ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. A series of heat waves in Mexico and Central America this year have seen sustained temperatures of 45 degrees Celsius across the drought-impacted region. Okay, so marami po mga bansa talaga ngayon nagaganap po ito, no? Makikita po natin yung mga tao, mga sangkay, nasa labas na lamang po ng kalsada. Halos doon na po sila nag-stay. May mga punong kahoy kasi hindi na po nila kinakaya. Following 2023, the hottest year for global surface temperatures ever recorded. Ayan. 2023, yan po ang nangyari mga sangkay. Pinakamainit po yung panahon sa ating mundo. Taong 2023 po yan nangyari. So ngayon, nangyayari kahit po sa Pilipinas, di ba? Marami sa atin ay naramdaman po at marami pong pumanaw ng mga Pinoy dahil po sa init ng panahon. Dahil po sa heat wave. So, sa iba't ibang panig ng mundo ngayon mga sangkay, ng ating planeta, mga bansa, maraming mga tao na rin po ang pumapanaw dahil po sa init na malala. Sa ating panahon mga sangkay, dulot po yan ng climate change. Kaya marami po mga eksperto ang nag-aalala tungkol po dito. Such weather phenomena are increasingly common in Mexico. Diba? Sa Mexico, nagiging common na lamang po itong ganitong klaseng init ng sobra. Presenta un calentamiento muy intenso por la... A heat wave is created when hot air rises and creates an area of high pressure. Okay. So, yan po mga sangkay ay isang expert, no? Which then prevents the formation of clouds and diverts cooler winds around it. And as long as the high pressure lasts, Tingnan nyo mga sangkay, oh. Tingnan nyo yung mga ilog nila. Ito po ay parang irrigation po mga sangkay na pinagmumula ng tubig para po dumaloy sa mga sakahan sa ibang bansa. May mga ganito din po tayo mga sangkay. Pero, tingnan nyo ang nangyayari. Wala na pong tubig, no? lasts, the heat intensifies and can remain that way for a long time. y que se mantiene estancado, se puede decir, por mucho tiempo. The extreme heat has been linked to at least 120
25 deaths in Mexico so far this Grabe, ilan na yung mga pumanaw, mga sangkay? Dahil po sa init ng panahon. Ito sa Mexico to, ha? 5 deaths in Mexico. So heat has been linked to at least 125 deaths in Mexico. 125. 125 na po ang nawala sa mundo na tao, mga sangkay, dulot po ng init ng panahon. Sa Mexico pa lamang po yan. Remember po doon po sa Dubai. Sa Dubai pala, sa Saudi Arabia. Marami po ang pumanaw, mga sangkay, dahil nga po dito sa heatwave na ito. Sobrang init po talaga ng panahon. Kaya po tayo dito sa Pilipinas, kahit pa paano, mapalad po tayo kasi may lilim na po ngayon eh. Pero last month, mula po nung January hanggang May, marami po ang talagang sumakabilang buhay dahil po sa init ng panahon. Mexico Sa Pilipinas po yun, ha? so far this year, and thousands of cases of heat stroke. Libo-libo, mga sangkay, tinamaan ng heat stroke. Dahil po sa heat wave. For medical practitioners, heat waves are a cause for dread. Las olas de calor son extremadamente peligrosas. Ito, physician to, mga sangkay. Heat waves are extremely dangerous. At temperatures above 40 degrees Celsius, our body's natural cooling Tingnan nyo, mga sangkay, oh. Ultimo, mga fountain sa labas ng kakalsadahan nila, pinapatos na po nila. Dahil nga po, hindi na po nila kinakaya yung init ng panahon. Eh, may nakapagkwento nga rin po, di ba? Isang solid sangkay. Nung live po natin, mga sangkay, at siya po mismo ang nagkwento na kahit daw po sa UK, kakaiba na din daw po ang init ng panahon doon. mechanisms such as perspiration and vasodilation can begin to fail. That can lead to severe tissue and neurological damage, convulsions, coma. Grabe, tingnan nyo, mga sangkay, naliligo na po. Ganyan po katindi ang init ng panahon ngayon. And even death. E incluso pueden llegar a coma y a la muerte. While the latest regional heatwave has ended, the threat of more extreme weather has not. The first named tropical storm of the Atlantic hurricane season, Alberto, left at least 4 dead after it made landfall last week in northeastern Mexico. Ito yung nakakaano, mga sangkay, no? Kasi yung init ng panahon natin ngayon, sabi po ng mga expert, nagdudulot po ng mga malalakas na, nakakabuo siya ng mga mas malalakas na bagyo. Kung kaya't, mga sangkay, marami po tayong makikita sa mga balitaan na mga lugar na first time inulan ng ganong kalakas at binaha ng ganong klaseng kalakas. This, as meteorologists predict what could be a record-breaking year for tropical storms. Tingnan nyo, mga sangkay, yung ba na yan, no? Esperamos una temporada activa. We are expecting an active hurricane season with 20 to 23 storms in the Atlantic. This is because of the higher than average ocean surface temperatures recorded in 2024. Oh, di ba, mga sangkay? Ewan ko, ibang klase po talaga yung nangyayari. Dahil po sa init ng panahon, yung temperatura po natin tumitindi ng tumitindi. Nagkukos po siya ng matinding mga pag-ulan. Sa ibang mga bahagi ng mga bansa. So sa ibang part naman, mga sangkay, yung init malala. Marami na pong pumapanaw. 1.5 degrees higher than normal, which favors the formation of tropical cyclones. Y esto favorece la generación de más ciclones tropicales. As Mexico faces its new reality of more extreme weather, preparation will become crucial to minimizing the impacts. Alistair Baverstock, CGTN. Okay, so ayan po ang nangyayari sa ating planeta, mga sangkay. Ayan po. Alam niyo, kapag ganito po yung topic natin, mayroon po kaagad ads dyan, mga sangkay. Ayan po. About climate change. Ayan, pindutin po natin. What is climate change? Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. Such shifts can be natural due to changes in the sun's activity or large volcanic eruptions. But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change. Yan, mga sangkay, oh. Tao din po talaga ang may gawa, eh. Ayan po, oh. Since 1800s, tao din po, yung mga kagagawan po ng tao ang naging
driver naging tulay mga sangkay dito sa climate change na ito. Primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas. Kaya mga sangkay ngayon, marami pong mga alternative na pwedeng pagkunan po ng kuryente at para po sa... Kaya mga sangkay, di ba yung kay Elon Musk, yung sasakyan nila, yung binibenta po niyang sasakyan, disaksak o parang araw na lamang po ata ang magbibigay po ng energy mga sangkay or magpapaandar sa kanya. So ganyan po ang pinupush ngayon ng marami sa mga leader ng buong mundo. Even the scientists, yun po ang kanilang sinasabi. So climate change, nalikha ang climate change dahil po sa gawa din po ng tao. So ngayon, marami po ang pumapanaw ng mga sangkay dahil po sa climate change. Lumalala ito ng gusto. So ngayon, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Just comment down below. Okay? At mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlog natin, mga lakad po natin kung saan po tayo napupunta, mga masasayang vlog. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po lahat. God bless everyone.